Capricorn, kumusta ka? Maligayang pagdating sa channel at sa iyong pagbasa, Capri. Ikokonekta natin ang iyong enerhiya para sa mga araw na ito. Pinapaalalahanan kita na ito ay mga pangkalahatang pagbasa, kaya hihilingin ko sa iyo na kunin lamang ang anumang tumutugma at naangkop sa iyong sitwasyon. Ang hindi naman ay pakawalan mo na lang. At sumangguni rin sa iyong lunar sign at ascendant dahil ipinapakita nito ang higit pa sa maaring dumating. Para sa mga personal na pagbasa, makikita mo palagi ang address ng website dito sa video. At mayroon ka ring nakapin na komento sa iyong video para direkta kang makapunta sa link ng pahina. Bueno, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga anghel, Capri. Ramdam ko ang malaking paglawak at lumabas ang 7 barya. Nararamdaman ko ang mga bagay na magbabago sa iyong katotohanan, sa iyong buhay, sa iyong mundo, sa iyong tahanan, at sa iyong malapit na kapaligiran. Nakakonekta ka sa isang tao sa iyong isipan, may taong nag-iisip sa iyo, nag-iisip ka sa taong iyon, mga alaala, mga karanasan, at mga sandali ng kaligayahan na ibinahagi mo sa taong iyon. Ibinabahagi rin yun ng taong iyon sa iyo. Naglalapit ka ng buhay sa paanuman sa taong ito. Hindi ito mananatiling alaala lamang, hindi ito mananatili sa isang nakaraang emosyon, ito ay magiging isang kasalukuyang karanasan dahil sa hindi magtatagal ay isasama mo na sa iyong mundo ang bagay na labis mong ninanais, isang bagay na iyong hiniling, mga senyales na natanggap mo, at mga paglapit o mensahe. Magsisimulang mangyari ang mga bagay sa isang taong lubos na nakatuon sa iyo. Ang 7 barya ay nagsasabi sa akin na ang lahat ng ginagawa mo mula noong nakaraang panahon ay nagpapahiwatig ng isang ani, hindi ba? Ikaw ay nagtatanim ng isang bagay, ikaw ay nagtatanim ng isang bagay sa panahon metaphorical, syempre upang magkaroon ng benepisyong pang-ekonomiya, upang magkaroon ng trabaho, upang kumilos sa ibang paraan sa iyong ekonomiya, at upang mas mapaunlad ang iyong sarili. Ginawa mo rin ito ng may labis na kahusayan kaya sa hindi magtatagal, magkakaroon ka ng resulta, hindi ba? Ang sino mang nagtatanim ng halaman ng may pagmamahal, pinagmamasdan ang proseso nito, tinitiyak na hindi ito kinukulang sa tubig, hindi kinukulang sa liwanag, at hindi kinukulang sa mga nutrisyon, ay magbubunga ng isang napakagandang halaman, hindi ba? Maari pa ngang magkaroon ito ng mga bulaklak. At naniniwala ako na iyon ang nangyayari sa iyo, ang paghahanap ng trabahong iyon, ang paghahanap ng posibilidad na iyon, habang tinitingnan ang iba pang mga sitwasyon, hangga't hindi pa tuluyang naayos ang lahat. Para bang isinasama mo ang maraming pag-unlad sa harap ng mga sitwasyong dati mo na rin binuo at sa loob ng napakaikling panahon magbibigay ito sa iyo ng epektibong resulta. Pinapakita nito ang proseso, pamumuhunan, pagsusuri at pasensya dahil kailangan panindigan ito. Hindi dahil kailangan nating pitasin ang bunga ng mas maaga sa panahon nito dahil malinaw na hindi pa ito ganap na hinog, hindi pa ito makakain, hindi pa ito ma-enjoy. Maganda ang takbo nito, may darating na napakahalagang ani. Kaya ito ay sandali rin para samantalahin mo ang oras ng pag-ani na ito. Ibig sabihin, ang paghihintay na tila nakakabaliw dahil kailangan bayaran ng mga gastusin, kailangan ng trabaho, kailangan ng pera, at hindi tayo maaring maghintay. Bueno, kailangan humanap ng ibang maliit na bagay habang naghihintay, kailangan tumingin sa ibang panig, dahil dito ay hindi ka walang proteksyon, hindi ka lubos na walang anuman. Ibig sabihin, hindi ka ganap na kapos. Sa bagay na magbibigay sa iyo ng katatagan, dahil naroon ang mundo. Kaya kung ganyan, sasabihin mo, hindi, hihintayin ko ito. Wala na akong ibang opsyon. Wala nang labasan. Bueno, maaring sorpresahin ka niyan dahil maari itong mangyari ng mas mabilis kaysa sa inaasahan dahil sa iyong mundo. O mas tama pang sabihin, darating ang sitwasyong iyon na nagbibigay kahulugan sa isang ganap na kakaibang realidad, sa isang pirma, sa isang pangako, maging ito man ay trabaho o isang relasyon. Nasa iyo ang pakiramdam na nagpaparamdam sa iyong mundo, sa iyong buhay ng paglawak at kasiyahan, ang pakiramdam ng malaking kagalakan dahil sa tagumpay. At nasa iyo rin ang lahat ng palagi mong ninanais na matagal mo nang hinihintay. Kaya naniniwala ako na lumilitaw ito rito upang sabihin sa atin na ang lahat ay mas mabuti na kaysa dati. Ganap na ang tagumpay, dumating ang solusyong hinihintay mong bumago sa realidad mo. Na maaring manghahulugan na may bago kang isinasama sa iyong mundo at nangangahulugan iyon na ang bagong bagay na iyong isinasama ay nagpapabuong muli sa iyong mundo.
Kaya hindi mo napapabayaan ang anumang aspeto, maging personal man o pang-ekonomiya. Nagagawa mong ayusin ang lahat at nagtatrabaho ka sa parehong direksyon. Gamit ang parehong mga pamantayan at kinukumpleto ang lahat ng kailangang kumpletuhin sa mga bahagi upang ang iyong realidad ay maging ganap na balanse. Naroon na iyon. Naniniwala ko na ang mundo ay nagsasalita sa atin tungkol sa pagdiriwang, ang pagdiriwang na darating kasabay ng isang tagumpay. Kaya alam mo na noon pa na nararapat ito sa iyo sa paanuman, natatagpuan mo na ang lugar na iyon, natatagpuan mo na ang trabahong iyon, natatagpuan mo na ang relasyong iyon, natatagpuan mo na ang iyong buhay ay umabot na sa pinakamataas na antas ng katuparan. Higit pa roon, nagtrabaho ka para sa isang bagay na sa wakas ay nagkakatotoo na. Kaya bueno, ang bagay na palagi mong ginustong mangyari ay nangyayari na ngayon. At maaari ito sa isang tao, sa pera, sa trabaho o sa parehong bagay, walang duda. Ang anim na tasa ay tungkol din sa muling pagkikita ng mga taong pinahahalagahan at minamahal natin. Maaring nakakaramdam ka rin ng nostalgia sa mga sandaling naranasang kasamang pamilya, mga kaibigan o mga anak. At kung ito ay isang nostalgia na nagpapasaya sa iyo, mabuti, ngunit kung ito ay nostalgia para pahirapan ang nakaraan, hindi ito dapat gawing romantiko at dapat itong iwan kung nasaan man ito. Ang anim ng mga kopita ay nagsasalita rin sa atin tungkol sa pagiging handa ng bahagi ng Capricorn na magpatawad upang maging bukas ng emosyonal. Ngayon ay isa ka ng ibang Capricorn, mas matanda ka na, mas buo ang pakiramdam ng iyong mundo, mas bumubuti ang iyong ekonomiya. May karapatan kang mapahalagahan at ma-appreciate ng isang taong kapantay ng iyong mga pangangailangan na may parehong emosyonal na kapanahunan gaya mo na hindi dumarating dala ang mga bagahe mula sa nakaraan. Maaring ilagay ka ng buhay sa harap ng taong ito kung saan palaging mayroong ilang uri ng ugnayan, kung saan palaging mayroong ilang uri ng interes. Ngunit ngayon na iyon ay mamumuhay kayo sa isang ganap na magkaibang ugnayan. Marahil noong panahong iyon ay hindi ito nangyari ayon sa dapat mangyari dahil ikaw o siya ay wala sa parehong kaisipan at dinala kayo ng buhay sa magkahiwalay na landas at ngayon ay muli kayong pinagsasama. Ngunit mayroong isang bagay dito, mayroong isang nakatakdang koneksyon, isang koneksyon na bakit hindi ay nakasulat sa landas ng inyong buhay. Sinasabi nito sa akin, hindi ko alam kung bakit ito sinasabi. Pinagbubuklod kayo ng pulang sinulid ng tadhana. Ang karwahe, ang barahang 3 ng kopa. Grabe ito. At ang barahang kabalyero ng kopa. Aba, dumarating ang taong iyon. Narito rin ang gulong ng kapalaran o karma, ang mismong tadhana. Bueno, hindi maiwasan ang pagsulong, ang pagbabago ng realidad, ang pagbabago ng tadhana, ang pagbabago ng siklo. Ngayon, ang mga bagay ay tila nakapirme o hindi masyadong pabor sa iyo. Ngunit bukas ay maaring magbago ang lahat. Sa loob ng ilang oras, ang iyong tadhana ay maaring magbago. Sa loob ng ilang minuto, ang buhay ng Capricorn ay maaring magbago para sa ikabubuti. Siyempre, hindi ba? Totoo na gumagawa ka ng mga desisyon tungkol sa pagbabago ng direksyon, sa pagbawi ng lakas, na pagtatanto na ang iyong mundo ay may ibang kahulugan, ibang vibe, na nagsisimula kang makamit ang mga bagay sa antas na pang-ekonomiya, na nagsisimula kang makisabay sa isang taong naka-align sa iyong nararamdaman. Kung ako ang masusunod, bawiin mo ang lakas mo at sumulong ng may matibay na pasya. May solusyon sa problemang ito. Kaya may tapang ka ng pamahalaan ng usaping ito, ituon ang kilos sa layunin at makamit ang tagumpay. Ibig sabihin, panindigan mo ang tagumpay na hatid na ng daigdig at panatilihin iyon. 'Di ba? Ang karwahe maaari ring tumukoy sa paglipat, sa paglalakbay, may maaring lumapit sa iyo, may maaring magmula sa ibang lugar. Ikaw ay maaari namang magtungo sa isang lugar kung saan makakakonekta ka sa taong iyon. Gayunman, naghahanda kang kumilos dahil mabuti sa iyo ang pagkilos. Nasa iyo ang 3 ng mga kopa na lalo pang nagpapasigla sa saya at pagdiriwang. Nagtitipon sa paligid mo ang mga kaluluwang may pakinabang upang ipagdiwang ang isang tagumpay at dinarama nila iyon na para bang sarili rin nila. Ang umalalay sa iyo noong oras ng sakit ay matutuwa rin ngayon sa mga natamo mo. Ang 3 ng mga kopa ay pagdiriwang, masiglang samahan,
at suporta ng mga kaibigan pati ng mga taong araw-araw mong kasama at gustong makita kang maayos. Nagbabago rin ang iyong vibe kaya nagiging mas demandado ka na para lumabas at inaanyayahan ka nila, hinahanap ka nila, gusto nilang maging bahagi ka rin ng kanilang kapaligiran. Mas mabuti kung gawin mo yon, lumabas ka at makilahok. Tumawa ka, magsaya kasama nila, lalaki man o babae. Aba, may kabalyero ka ng mga kopa. Nagpapahiwatig ang kabalyero ng mga kopa ng pangakong hangaring mangako. Isang tapat na taong panatag ang damdamin. Maaring siyang senyas, ang koneksyong papalapit. Ang mahalaga ay hindi siya galing sa nakaraan, kundi dito pa ay nakasulat na sa tadhana ninyo. Natutuklasan ng kabalyero ng mga kopa ang tamang daan patungo sa puso ninyong lahat. Ang iyong mundo ay nagbibigay din sa kanya ng posibilidad na maisama ang taong iyon dahil ang enerhiyang iyon ay napakataas. At sa night ng mga kupitan na ito, may kahulugan ng iyong vibe, may kahulugan ng iyong mga intensyon, ang iyong halaga. Dito ay hindi mahalaga kung ang interest mo ay lalaki o babae, ang mahalaga ay ang maibibigay sa iyo na night ng mga kupita sa kontekstong lilitaw siya. Palagi siyang magdadala ng pagmamahal, habag, pagbibigay, katapatan, pangako, seguridad. Nais niyang magbigay sa iyo ng mga emosyong magpapalaki sa iyong puso na magpapadama sa iyo ng kaligayahan. Kaya ito ay sandali rin para mag-vibe ka sa kaligayahang ibibigay sa iyo ng night ng mga kupita. Hindi ko inaalis ang posibilidad na ang night ng mga kupita ay nasa bilog na iyon ng tatlo ng mga kupita. Ang night ng mga kopita ay isa ring paanyaya na gumawa ng isang bagay na malikhain, isang bagay na gusto mong gawin kasama ang ibang tao, dahil nandun ka rin kasama ang tatlo ng mga kopita. Maaring ito ay isang napakagandang balita mula sa isang taong labis na magpapasaya sa iyong puso. Ang iyong puso ay sasabog sa kaligayahan dahil sa isang bagay, sasabog sa kaligayahan dahil sa isang bagay. Sana ay dahil ito sa isang magandang trabaho, sana ay dahil ang taong iyon ay kasama mo na sa paraang gusto mo sa iyong mundo sa sandaling ito na kumukumpleto sa iyo at mayroong pangako at pagkakasundo. At kaya ito'y ipinagdiriwang, ipinagpapasalamat at ibinabahagi. Dahil ang tatlo ng mga kopa ay nagbibigay kahulugan din sa barahang daigdig sa mismong lugar na yon. Ganito ang sabi, makinig ng mas mabuti at maging bukas sa komunikasyon. Bawasan ang pagsasalita at dagdagan ang pakikinig. Maglaan ng katahimikan para tunay na makarinig. Ang pagmamahal ang nagbubukas ng sagot. Magsanay ng empatiya at pag-unawa sa pamamagitan ng aktibong pakikinig sa iba nang hindi nanghuhusga. Makikita mo kung paano, sa pagbibigay pansin sa mga mensahe, tunay kang nakikinig gamit ang puso at hindi lamang gamit ang pandinig. Magpapatibay ito ng iyong mga ugnayan at magpapayaman sa iyong buhay. Maaari itong magdala sa iyo ng malalaking aral at makabuluhang koneksyon habang tinitingnan ang higit pa sa ingay. Pakinggan ang mga salitang umaalingaw mula sa iyong intuisyon at mula sa iyong mga gabay. Komunikasyon. Ito ay nagsasabi sa atin tungkol sa ilang komunikasyon. Malinaw na isang komunikasyon kung saan kailangan buksan ni Capricorn ang kanyang sarili upang pakinggan ang kabilang panig at buweno. Makipag-ugnayan sa harap ng mga tiyak na pananaw tungkol sa mga halagang maaaring mayroon ng isa at wala ang isa. At tunay tingnan kung paano natin naayusin ang usapin dahil kung may komunikasyon dito, ito ay nangangako ng isang kasunduan sa isang tao, nangangako ng isang kasunduan sa isang taong napakahalaga. Kaya kailangan magtiwala, Capricorn, magdekreto upang mangyari ito.